Magandang umaga po. Matapos ang halos 10 oras na negosasyon, naging madugo ang pagwawakas ng hostage crisis sa isang gusali sa San Juan City. Sugatan ng hostage na isang abogado habang inaalam pa ang kahihinatnan ng hostage taker na security guard ng establishmento. Para sa update, may news to go si Micaela Papa. Mika? Maris Chino, alas 10 kagabi nagsimula ang negosasyon sa pagitan ng pulis at ng hostage taker na si Charlemagne Aton, isang security guard sa building na tinutukan umano ng kalibre 28 baril ang kanyang amo na si Attorney Sol Condenuevo. Magdamag nang nagpatuloy ang negosasyon at ang mismong kapatid at pinsan ni Aton ay itinatawag para kausapin ng sospek. Kabilang sa mga naging demands ng sospek ayon kay Major Melchor Rosales, Deputy Chief of Police ng San Juan, ay makausap si US President Barack Obama, si Pangulong Noynoy Aquino at ang isang dating kasintahan na nagngangalang Luz. Hating gabi nagtangka ang SWAT team na pakagong pasukin ang gusali sa pamamagitan ng isang side gate sa Domingo, ngunit di sila naging matagumpay. Nagpatuloy nga ang negosasyon hanggang alas 7:30 ng umaga kung kailan isang putok ng baril ang narinig mula sa loob ng gusali. 7:42, isa pang putok ang narinig at sa puntong ito pinasok na ng SWAT ang gusali. Maya-maya lang inilabas na ang dugo ang katawan ng hostage. Hindi na tuloy napigilang umiyak ng kapatid ng suspect. Maris Chino, sa mga oras na ito ay hinihintay pang ilabas nga ng SWAT team itong suspect, pero ayon nga sa inisyal na pagsisiyasan ng pulis ay patay na raw ang suspect at dulot ito ng pagbaril sa kanyang sarili, pero kailangan pa daw ipatawag ang SOCO para kumpirmahin ang impormasyong ito. Yan muna ang latest mula dito sa San Juan. Balik sa iyo, Maris at Chino. Alright, Mika, tanongin lang namin, no, yung kumusta yung hostage sa ngayon? Yung hostage sa ngayon, Marisa, sa huling pagkakabalita sa amin ay dinala sa San Juan Medical Center. Nasa critical na kondisyon, 50-50 daw ayon kay Major Rosales at patuloy nga sinusubukan pang gamutin ng San Juan Medical Center, Marisa. Mika, pakilarawan nga sa amin, yung area na yan, isang apartment building ba yan kung saan naninirahan yung hostage, yung abogado, at security guard dyan sa lugar na yan, yung hostage taker, tama ba? Itong building na ito, Maris, ay isang commercial building. Itong gate kung saan nagawa yung saan nagsagawa ng negosasyon ay nasa side suite. Ito nga yung Eproman. At ito ay opisina daw nung abogado, itong si Attorney Sol Condenuevo. At katunayan, pauwi na nga daw itong security guard, itong si Aton, at nagalit daw itong kanyang amo na si Sol Condenuevo dahil nawawala daw ang susi nito. Ayon nga sa pulisya, dagdag lang daw ito na problema dun sa iba pang problema na mas nabanggit ng pamilya nitong security guard, kung kaya naman daw hindi na ito dito na napuno itong security guard at ginawa nga itong hostage taking, Maris. Mika, pakiulit lang, bakit nga nasugatan itong hostage? Ito'y ba dahil binaril siya o sinaktan siya ng hostage taker o dahil dun sa nangyaring rescue operations o yung operations ng PNP? Chino, sa initial na information ay mukhang yung hostage taker ang namaril dito sa hostage na si Sol Condenuevo. Ang pagkalabas kasi nung katawan, nakita namin na yung tama ng bala ay nasa ulo nitong biktima. At sinabi na nga mismo kanina ng pulis na hindi muna sila nagpaputok until nakarinig sila ng putok mula sa loob ng gusali na ina-assume nga nila ito yung pagbaril nitong suspect dito sa biktima dahil nga dalaway naging putok at ina-assume nila na yung una ay pagbaril sa biktima, yung ikalawa naman ay pagbaril sa kanyang sarili at pagkatapos lamang nitong pangalawang putok ng baril saka lang pumasok yung tauhan ng SWAT, Chino. Maraming salamat, Mika Palma.